Nimo Ginoo kay dili Lord pwedeng magasimba kami o Dios na wala mi masayod kung kinsa among ginasimba Panginoon. Kaya Lord karong buntaga mao kini adlaw o Lord na upang kumain kami o Dios ng espirituwal nga mapagkaon Lord kundi way lain ang imong pulong Ginoo. I-bless mo Lord ang bawat isa maging mga kapatiran Panginoon Lord na parating pa lang. I-lead mo sila, Lord, i-guide mo sila, pangunahan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga plano, Lord, hanggang makarating sila, O Diyos, sa templo, Panginoon, sa umagang ito. Kaya, Lord, among ibalik ni mo ang himahayag kalipay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo magsiupo, mga kapatid. Salamat sa atong Ginoo nga bisan sa atong kapito sa atong kahimtang. Amen. At wala tagi gipasagdaan sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Pasagdaan ba tas Ginoo? Amen. Yung mga nabatsaga nato oron mga igsoon sa kalisod sa atong panahon, dili na pagpasigbaya sa Ginoo sa tuwa. Kun dili mas lalong maligunon tas paglagad. Kay kanang panghitabo karon sa kalibutan. Amen bilang usa ka bride ang atong paglantaw ana mao na siya mga sign o tanda amen sa atong panahon kay naniwala man ta nga atong panahon naana ta sa huling kapanahonan amen at thank you pala Brother Luigi doon sa title ko nga ginawa niya ng background amen so the chosen generation to see these great things no and we know that we are the chosen generation nga makakita sa mga dakilang mga bagay. Amen. So, sa atong panahon, daghan nga nagalantaw sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Pero wala sila masayod kung unsa kining pagbalik sa Dios. Maingon sa tuwa, ito'y tipo doon sa 10 virgins, no? Nag-prepare to sila para pagsugat sa usa ka nubyong pamuhunong lalaki. Amen. Pero nakita natin yung preparation din nila. Amen. Pero sa likod doon sa kanilang preparation, hallelujah, mayroong 5 doon na hindi angkop doon sa pattern ng ating Panginoon pagdating sa pag-rapture. Amen. Kaya dili tanan nasa pattern sa pag-agaw ng Diyos. Dili tanang kalag nga nagahulat doon sa pag-agaw sa mga nobya. Amen? Maring mayroong nagulat pero dili nila yung pattern. Kasi yung pinili ng Diyos, mayroon siyang sariling pattern. Amen? Kaya ang pattern na ito ay mananahan doon sa kanyang nubya bagong balik ang atong Ginoo. Amen? Dahil ang pattern ng Diyos, dili kayang gawin ni Diablo kasi hindi niya pattern yun. Hindi niya part yun mga kapatid. Kaya ang panghitabo sa atong panahon karon walay laing nakakita niini kundi kadtong bahagi sa pattern sa Dios sa pagbalik sa ating Panginoon. So, wala na laing generation after this generation mga kapatid. Hallelujah. Kasi sabi ng Bible, maging do sa box of Revelation, mula sa box of Malakay, amen, hanggang do sa vision ni Brother Branham, amen, na mapupugnaw at masusunog ang buong sanlibutan. Amen. At pagkatapos niyan ay bago magaganap yun mga kapatid, hallelujah, wala dito ang nobya sa panahon na yan. Amen. Kaya hindi pwedeng masunog ang buong sanglibutan na hindi mo na magkaroon ng pagkuha ng Diyos yung pinili at dalhin dun sa the supper of the Lamb. Amen. So bago mangyari yon, kukunin mo na yung nobya niya bago magsimula yung Great Tribulation. So, sabi nga ng prophet, may quote siya dito, na yung mga kaluluwa na mga nasa pattern doon sa kanyang pag-agaw, sa kanyang pinili, amen, hallelujah, hindi yan kasama doon sa persecution. Hallelujah. Pero mayroong maligtas doon sa persecution, lagi natin binilik-balikan yan. Pero hindi siya sa pag-agaw o sa pag-rapture. Amen? At alam natin yung rapture ay revelation. Amen. Ito ay isang kahayagan ng ating Diyos. Hallelujah.
At ang revelation na ito ay isang gasa na binigay ng Panginoon, hindi rin para sa lahat. Amen. Kundi, alam mo, napaka-bless ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung tayo lang ay nakakita doon, no? Sabi nga, the choosing generation. Amen. Even mga denomination, alam nila, mababalik ang Ginoo, pero hindi nila alam kung sino yung mga kaluluwang dapat nakakita dyan sa panahon na yan. Amen. Sabi nga, Brother Branham, they are religious people. Kung pagsimba lang ang pag-isgutan, pildita. Amen? At alamin natin, nasa mensahe tayo, mga kapatid. No? Same time, naghatakan pa tayo. Amen? Para makarating sa iglesia. Pero denomination, hindi. Talagang nakita mo yung sincerity nila, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Kung i-compare natin sila sa atin, hallelujah, sometimes sabihin natin, parang mas okay pa sila. Pero hindi yun ang tamang kaisipan, mga kapatid. Dahil ang kaisipan ng Diyos ay inilaan lang niya doon sa kanyang mga nobya. Hallelujah. Kaya sabi nga ng Bible, bago siya mubalik, lahat ng mga kulubot mayroon tayo, linisin ng Panginoon yan. Amen, bago siya mubalik. Ayaw ni Lord na babalik siya na mayroon pang mga kulubot sa atin. Natano yung mga bagay na yun, yung hindi nailapat yung buhay doon sa kanyang salita. Kasi sabi ng Bible, ibihis muna yung salita. No? Bago tayo magkaroon ng tawag na Theophany. Amen. Hallelujah. Theophany is revelation din yan, mga kapatid. Hallelujah. Yan ay mga malaking dakilang blessing ng ating Panginoon doon sa mga kaluluwa na pinagbibigyan yan. Pero we believe na we are the chosen generation. No? Tayong mga henerasyon na pinili upang makita ang dakilang mga bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Tinanggal ng Panginoon yung ating talukbong doon sa ating kaisipan. Amen. Excuse. Hallelujah. Mas okay doon, medyo malaki. Hallelujah. Alam nyo, mga kapatid, lahat ng nangyari ngayon sa sanlibutan, yung mga gira na yan, hallelujah, biblical kasi yan . Amen? At naniwala ako, sa akin lang naniwala ako, yan ay malaking tanda sa ating panahon. At alam natin yun, mga kapatid, na lumalakad tayo ngayon sa huling mensaheng ito, sa panahon ito. Amen. At wala nang iba pang panahon para ipapalit dito sa panahon na ito, mga kapatid. Pagkatapos ng henerasyong ito, amen, ang tanong, saan ba napunta ang bride sa panahon na pagkatapos ng Great Tribulation? Yung mga nangyaring patay doon sa gira na yan, mga partial lang yan, mga kapatid. Yan ay mga sinyalis lang yan, yung mga tanda lang yan talaga sa ating huling kapanhunan, ay talagang magaganap mga bagay na yan at talagang propesya yan, mga kapatid. Kung hindi mangyayari yun, maaaring sinungaling ang ating Panginoon, pero hindi pwede. Kaya yung mga binabanggit ng panahon na ibinigay niya sa propeta para ma-reveal tong mga bagay na ito na hindi natin kayang unawain, amen, ay bago pa naman tayo mga binabanggit niya yung mga bagay, ay nagaganap sa ating panahon. Kasi hindi ito magaganap sa panahon ni Luther, ni Wesley, kundi sa Laodicean age. We are living now in Laodicean age, mga kapatid. That's why nangyari yung mga bagay na yon. Hallelujah. Ay nakita natin, mga gira doon, patay. Yan ay, talagang, lalo na sa Israel. No, talagang biblical yun, mga kapatid. At sabi nga, mag-away-away, away yung dalawang bansa, may kakampi ng isang bansa. Amen? Pero hindi pa yan. Kasi kapag mag-generalize na, kung talagang lahat ng mundo, lahat na, buong mga bansa ay mangyaring ganun, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sabi ng Panginoon, mayroon may namamatay dyan, pero maligtas sila. So, hindi pa panahon sa pag-agaw ng ating Panginoon. Hallelujah. At naniwala tayo na ang mga bride ay isang binayaan ng Panginoon na makakita sa mga bagay na ito, mga kapatid. Hallelujah. Kahit anong gawin natin, amen, yun ay mga mga partial na ipinapakita ng ating Panginoon. Amen. Kaya yung kagipitan natin ngayon, hindi lang yan. Amen. Yung about sa famine, yung kagutom,
Hindi lang gutom mabuto pa, hindi lang gutom sa mga pagkain na yan, di natin kaya, di tayo makapol, bumili doon, sobrang mahal. Amen, yung diesel pa lang nga, tayo ay, no, talang ramdam natin yung kahirapan. Pero darating ang panahon ng kagutom, di lang sa material, kagutom din sa pulong sa Ginoo. Amen, darating ang panahon, sabi niya, hindi lang kagutom sa pagkain, sa material ng mga pagkain. Amen, di lang panahon na kagutom doon sa hindi ka makabili ng bigas. Amen? Mayroong kagutom talaga sa espiritual. Kaya ngayon na mayroong pang pagkain na inilatag ng Panginoon na espiritual na pagkain, hallelujah, sikapin natin na hindi tayo malayo sa pagkain ito kasi ang pagkain ito, walang kasiraan ito. Related ito sa eternal life na ibinigay ng ating Panginoon. Amen? Kasi yung pagkain isang pagkain sa literal, na kapag hindi tayo kakain ng isang kahit almusal lang, pupunta tayo sa malayo, dito kakain, nahihilo tayo. Amen? Pero itong pagkain, mga kapatid, na pinunta natin pag tuwing Sunday, nandito tayo mga kapatid, ito'y pagkain. Hallelujah, sa ating kalag. Nga mao'y magpadala nato dito sa kahibalo, sa gitawag o kahayagan sa Dios para mabuksan tayo, nga kining pagkauna, mao'y magdala nato dito sa kaharian ng ating Diyos. Amen. Subukan mo, suntok ka ng suntok dyan, wala ka man natatamaan, napapagod ka lang. Amen. At hindi papayag ang Diyos, mga kapatid, na manampalataya ka sa Panginoon, na hindi mo alam kung sino yung sinampalatayanan mo. Punta ka lang simbahan, hindi mo alam sino yung sinasamba mo. Alam mo ang Lord. Pero sabi ng ating Panginoon, hindi lang yun. Kaya nga, mayroong parable sa Panginoon doon about sa fig tree. Amen. Hallelujah. Ihanap ng Diyos yung fig tree, mga kapatid. No? Yung rapturing faith, kaakibat din yun doon. Amen. Hindi man tayo ma-harvest ang isang tanim, hindi lang ba matured. Hallelujah. Dapat mag-mature na tayo. Amen. Ano yung pag-mature, mga kapatid? So, pag-mature mo sa mensahe, kaya nga yung mga bagay na hindi natin kayang gawin dahil hindi tayo nag-mature. Why? Kasi yung bunga sa mature natin, yun yung mga lumalabas sa ating pagkatao, sa literal, ay bunga yun ang isang reflection doon sa new birth sa loob natin, paglabas sa ating pagkatao. Sabi niyo ba na kung ano yung nasa loob niyan, amen, makikita yan sa labas. Kaya yung mga bagay na nagagawa natin, na yun ang utos nating Panginoon, yan ay bunga sa ating maturity. Hallelujah. Sabi ko, yung mga denomination, hindi natin sila kinukondem, pero kung makita natin sila, napaka-sincerity na tingnan. Amen. Pero dahil, mga kapatid, walang repentance, sabi ng prophet, walang repentance dyan sa mga lugar na yan. Kaya mayroong mga individual dyan na mamanubert, pero sila ay magsialis sa mga sistema na yan. Hallelujah. Kaya you are blessed. Kasi galing kayo sa denomination, amen, nasumpungan nyo ang mensaheng ito sa huling kapanahunan, amen, at hindi papayag ang Panginoon na hindi ito magbubunga sa inyo, maging kami. Hallelujah. Kaya sabi ko sa mga anak ko, kung hindi kayo sumunod sa salita nating Panginoon, hallelujah, wala akong pagkukulang sa pagpalala sa inyo. Amen? Minsan, anak ko, pinapagalitan ko, pag nakita ko dyan sa taas, habang nung nagsiselfon, ayaw ko ng ganon. Amen? Sabi ko, kung ganyan, huwag na kayo pumunta na simbahan. Praise God. No, pupunta sa Mobile Legend. Hindi pwedeng ganon. This is the holy place. Hallelujah. Ito yung lugar kung saan minimit natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Ito yung lugar na kung saan kinakausap mo yung Panginoon. No, ito yung lugar na para pakinggan mo kasi ang salita ng Diyos ay ang Diyos yan, mga kapatid. Every word na marinig natin, mga kapatid, si Kristo yan. Hallelujah. Kaya minsan pag narinig ng salita ni Kristo, sakit kayo. Amen. Pero saon, maunay tinuod. Hallelujah. Yan yung unti-unting paglinis ng ating Panginoon. Kapag hindi tayo magpailalim sa salita ng Panginoon, hindi tayo malinis, mga kapatid. Hallelujah. Kaya salamat sa ating Panginoon na binigay ang malaking oportunidad
nga naa di sa huling henerasyon sa ating panahon. Pero dili tanan na nakakita ini, kundi pinili lang ating Panginoon. Hallelujah. So we are blessed na tayo ay nakarating sa ganitong sitwasyon, mga kapatid. Hallelujah. Nakarating tayo, hindi pa huli ang panahon. Praise God. Kung ito ay malaking biyaya ng ating Diyos, ang importante lang palagahan. Amen? Huwag yung narinig, tago sa kabilang tainga. Amen? Hindi ipapayag ang Panginoon yan. Sa unang panahon, maraming nangyayari yan, narinig nila. Kina-question na lang ang Panginoon. Panginoon, paano ko nga makita yung Ama? Sabi niya, ang tagal natin nagsasama Pilipi, hindi mo pa nakita ang Ama? Hallelujah. Alam natin yun, mga kapatid, na ang kayagan ng ating Panginoon, pili lang. Kaya salamat sa ating Panginoon. Ibiligay ni Lord ang lahat ng bagay na ito. Amen? Hallelujah. So magsawgo na tayo. Ito ay simpleng mensahe lang, mga kapatid, pero naniwala ako ay biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi yung mga kalaman natin ay hindi natin ito pinag-aralan. No? Nagbase tayo doon sa leading ng ating Panginoon. Kaya sometimes nagkaiba yung mga interpretation. Pero sabi ng Panginoon, yung sabi ng prophet, the uniting time, bagong balik ang Panginoon, magkakaroon ng one accord, magkakaisa. Yung nagkawatak-watak ay bubuhin ng ating Panginoon. Sabi niya dito, 1 Thessalonians chapter 5 verse 2, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nagkakaalam na ang pagdating ng kaarawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. Amen. So binabanggit sa books of Thessalonians na ang pagbalik ng Panginoon ay gabi. No, mayroon itong mensahe about sa tatlong pagbantay. No? Yan ay tinalakay nito nung dito pa si Pastor Kabatuan. Unang pagbantay, pangalawang pagbantay, pangatlong pagbantay. Amen. So itong sinabi, sapagkat kayo rin ang mga lubos na nakaalam, itong binanggit dito, mga kapatid, ay mayroong sadyang tinutukoy ang Diyos dito. Amen. Kasi kung nakita natin sa panahon do sa panahon ni Noah, no, ang nakakita lang doon sa mga ipadala ng Panginoon na salot, amen, yung si Noah lang. At sa pamagitan ni Noah sa kanyang koneksyon sa Diyos, yung relasyon nila as a prophet during the time, amen, nabahagian yung kanyang pamilya. Amen. At maraming mga tao doon na sa panahon na yon ay, kung lagi natin balikan ito, ay no, sa daming tao nun, di mabilang mga tao nun, pero sila lang yung nakakita sa panahon na yon. Amen. Dahil revelation ng Diyos, mga kapatid. Kahit gaano karami yung mga tao, hindi yon ang iba magpaparami ng mga membro para dadami sila. Pero alam natin, kunti lang yung binigyan ng pagkakataon ng Panginoon ito. No? Ang pagdating ng karawan ng Panginoon ay gaya ng magnanakaw sa gabi. No? So walay nasayod sa pagbalik sa Ginoo. Pero ang kanindot lang ani mga igsoon, kawa may masayod pagbalik sa Dios, no? Kahit i-compute pa natin yung panahon sa books of Daniel, kung ilang weeks na lang yung natira, ilang araw na lang. So, kunti na lang yung pagitan, mga kapatid, no? At nakita na natin yung approaching natin sa bride. Kung hanggang saan na lang tayo. Amen, pero doon sa panahon ni Noe, i-ignore nila yung babala na sinabi ni Noe. Walang maniwala sa panahon na yun. I-ignore nila, mga kapatid. Hallelujah. Sa 3, sabi niya, pagka sinabi ng mga tao kapayapaan at katiwasayan, kung magagayoy darating sa kanilang biglang pagkawasak na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Ito itinipo sa isang babae. No, yung pagbayad ng ating Panginoon. Minsan, inuulat ng mga doktor, ito, mga anak ka ng, minsan, may tumugma naman, minsan hindi. So, hindi siya tumpak talaga. So, ito itinipo, mga kapatid, na walang nakakalam. Pero, hindi tayo doon nagkakaroon ng confusion sa panahon na yan, na kung talagang huwag na lang nakaalam pagbalik ng ating Panginoon. Dahil sabi ng Diyos, bago kung bumalik, mayroon kayong mga kabalalaghan na makikita. Amen?
So sa atong panahon karon bilang nubya, alam natin pagbalik ng ating Panginoon, kay even hindi natin alam yung oras saka yung pitsa, saka yung araw, anong year. Pero yung ibinigay ng Panginoon ng ang tawag niyan, kung baga clue, no? Nagbigay siya ng paraan para doon sa pagkapag makita natin ay magkakaroon ng ideya yung kanyang mga anak. Amen. Kaya nga sabi ko nga itong kalsada, kapag pag bilang isang driver, kapag nakita mo yung napakadiretso yung daan o kalsada, at pagdating sa hindi lahat ng kalsada ay puro padiretso, no? May mga sign sila, signage. Maaaring pakaliwa, pakanan. Amen. So kailangan sundan mo lang sundan mo yung mga signage yun, mga kapatid. At ang signage na ito, sabi ng prophet, na ito ay nakikita natin ng mga nagaganap sa ibabaw ng lupa na akala natin hindi mangyayari yon, ay isang sign yon sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen. At marami nag-aabang dito, hindi lang nasa mensahe. Amen. Pero hindi yun ang basihan ng ating Panginoon. Lahat ng tao pwede mag-antay ng ating Diyos. Amen. Kung saan yung may mga trahedya sa yung mga tao dahil akala nila yun na. Sila ay magkakaroon ng pagmamahal doon sa paglilingkod ng ating Panginoon dahil nakikita nila yung mga trahedya, mga kapatid. Pero hindi yun eh. Kaya yung panahon sa 10 virgins, mga kapatid, nung nag-prepare itong yung West Virgin, nag-prepare din yung Polish Virgin. Di ba? Naghanda rin sila kasi nagbubalik yung kasintahang lalaki, mga kapatid. Naghulat din sila, nag-antay sila. Pero sa anong kulang nila doon sa panahon na yun? Amen. Wala silang banal espiritu na sapat na kaya nilang harapin ang ating Panginoon sa panahon yun, mga kapatid. Kaya nilang i-represent doon sa Diyos yung banal na espiritu, yung langis na yun, mga kapatid. Kaya gaano ka-importante sa tao ang banal na espiritu ng Diyos. Amen. Mga kapatid, kung ikaw ay naglingkod sa ating Panginoon, hallelujah, praise God, linggo-linggo, present yung pagsisimba mo. Pero kung wala kang banal na espiritu ng Diyos na nanahan dyan, kaya hindi lahat ng kaluluwa ay pananahan ng Panginoon nito. Amen. Hindi ka masaya sa iyong paglilingkod. Amen. Pwede mo nang sabihin, simba ko rin kay marami, pero deep inside, mga kapatid, layo ang imong heart. Amen. If you love the Lord, mga kapatid, alam natin, mahal ka ng ating Panginoon. Kaya kung mahal mo ang Diyos, nagagawa mo yun ng utos ng ating Diyos. Amen. Ang pagsimba, hindi ito tinatawag na pipilitin ng isang tao. Amen. Dahil ang nakakita lang nito, mga kapatid, yung mga predestinado ng ating Panginoon. Kapag predestinado ka ng Diyos, hindi ka pwedeng diktahan. Kaya sa bahay, hindi ako nagsabi, magbihis na kayo, magsimba tayo. Hindi. Magbihis ako sa sarili ko. Kung ayaw nyo, pupunta ako ng simbahan. Ano man, dili, tanan ang nakakita nini. Kaya sa panahon na yun, mga kapatid, maraming nagsasamba ng Diyos, mga kapatid. Hanggat naliligaw sila. Bakit? Dahil suwail sila ng Diyos. Amen? Kaya sa ating panahon, kung tayo suwail ang ating Panginoon, talagang maliligaw tayo. Amen? Pero alam mo nyo, mga kapatid, ang mga predestinado ng Diyos, hindi yan maliligaw kailanman. Why? Dahil mayroon na yung plano ang Diyos doon. Hindi pa itinatag ang sanglibutan. Alam ng Diyos yung anyong tao ito. Alam niya yung binhing ito. Amen? Kaya hindi pwedeng maliligaw. Kaya every time, mga kapatid, naliligaw ka, amen, mag-iisip ka, Lord, baka hindi ako kasama sa plano mo, Panginoon, bago itinatag ang sanglibutan. Amen? Pero hindi. Kasi kapag nabuksan ka, mga kapatid, talagang mananahan ito. Amen. Kaya maraming mga taong masasamang tao eh. Alam nyo, walang napunta sa mensaheng ito na dahil sa matitinong tao. Kaya iba, namin nakikita ko sa social media, minsan lalabas doon sa wall, sigig-simba, pero ang mga kinaiya, hindi daw baka Diyos. Ano ba ang simbahan? Ano sabi ng Bible? Ako may ani sa kalibutan para sa mga taong makasalanan. Kinsay kianin niya dire? Mga taong makasalanan. Bakit nandito tayo simbahan? Dahil gusto nating ihayag ni Lord yung ating katayuan na tayo hindi perfect sa kanyang harapan.
At sino ang magpirpik, mga kapatid? Ang Diyos lang. Kaya every time makita mo yung mga kasamahan natin, mga brothers, mga sister natin, hallelujah, maaaring pagsabihan mo siya sa mga ginawa niya, labag sa kalooban ng Diyos. Pero sabihin mo, mga kapatid, hindi yan ikaw makapagpalamig sa akin paglilingkod ng Panginoon. Hallelujah. Sometimes sabihin ng iba, mura kikapoy, mo pangilaga na kita anak ko ng uban, mura wala may pag-alibyo. Amen? Pero hindi yun. That is the reason of the devil, mga kapatid. Sabi ng prophet. Yan ay mga reasoning ni Diablo. Why? Dahil sa pamagitan yan, ano mangyari sa'yo? Manglalamig ka din. Hallelujah. Pero kung nanyobert ka, hindi yun. Mas lalong tumitibay. Amen. Kaya, binuksan lang mga kapatid, at tayo lang, ang mga Pilistinado lang ang nakakita ni Inay sa tinuod. Hallelujah. Kaya hindi natin masisi, sabi ni Branham, they are religious people. Makita natin, napaka-Diyos nun. Amen. Even mga babae, nagpipreach. Even mga babae, makikita mo doon sa social media, nag-lead prayer doon sa mga, hallelujah. Pero why nahimo nila? Dahil ang nakakita lang ini, hallelujah, ang mga predestinado lang. Kaya, malaking biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Hindi natin alam kailan balik ang Ginoo. Pero kung titingnan mo sa libro na sa huling libro, mga kapatid, sa Bible, sa Book of Revelation, amen? Even sa mga mensahe ng ating prophet, mga kapatid. Hallelujah. Yung sabi ng babana, magkakaroon ng darating mga teknolohiya, magkakaroon ng mga sasakyan, wala ng driver. Amen? Nangyayari sa ating panahon. At kailan mangyari ito? Panahon ba nila ni Paul? Ni Wesley? Ni Luther? Nangyari ngayon sa Laodicean age, sa huling kapanahunan. Praise God. Kaya, tandaan natin, mga kapatid, hallelujah, kung ating natandaan yung about sa books of Daniel, hallelujah, alam nyo, ang bride, lindot kayo kasi natanaw na natin yung kung saan yung approaching natin. Natanaw na natin, mga kapatid. Hallelujah. Gamay na lang panahon nato. Nakita na nato ang panahon nga natitira doon sa bride. Hallelujah. Kaya mauna ni huling panahon nga gihatag sa Ginoo doon sa mga Pilistinado na upang ang lahat ng bagay na iyan na hindi natin naunawaan ay binuksan sa ating panahon. Hallelujah. Kaya nindot kayo, maigsoon, ang istorya sa ato ang huling kapanahonan. Amen. Dito sa akot ni Branham, sabi na, alamin natin ang katawan ng Panginoon. Amen. At alam natin, we are the image of Jesus Christ. Hallelujah. Pag sinabing alamin natin ang katawan ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ito ay mananahan din sa mga nubya, mga kapatid. Because the bride is a part of the bridegroom. Hallelujah. And we are the part of the groom. Amen. Dahil asawain ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, bahagi ka ng Diyos. Hallelujah. Kaya ang tawag sa atin, gagmayng Diyos. Hindi tayo Diyos katulad ng ni Kristo. Like Jesus Christ. Amen. Dahil ipinanganak tayo kay Kristo, tayo kay na Kristo. Dahil ipinanganak tayo kay Kristo, tayo ay Kristo. Hindi, mga kapatid. No? We are gods. Small gods. Gagmayng Diyos. Alamin ang mga panahong kinabuhayan natin. Alam ba natin yung panahong kinabuhayan natin? Sabi ng prophet. Grabe na atong panahon. Praise God. Kuting bagay lang dyan, makikitang mga na yan. No? Subukan mo sa cellphone ngayon, sabi ba yung mga teknolohiya, pindutin mo yung may mga aksidente diyan, magsigig susunod po itong aksidente. Kada scroll mo cellphone, aksidente mo makikita. Amen. So, mamatay tayo sa spiritual kung hindi natin gagawin iyon. Imagine ganyan. No? Alamin mo ang katawan ni Kristo, alamin ang panahong kinabuhayan natin, mamatay tayo sa spiritual kung hindi natin gagawin iyon.
At kung ito ay totoo at mayroon tayong huling tanda ng pagparito ng Panginoon bago siya dumating. Amen? Huling tanda ang sabi ng prophet bago siya dumating. Amen? Kaya maraming tanda na natin nakikita sa ating panahon na nangyayari na. Sister Luna, mayroong prediction, mayroong si Brother Banambot doon sa California. Lulubog yung California. Yung prediction na malaking bagay, mga kapatid. Baka mamaya, yan na lang yung inantay. Sabi niya, at kung totoo ito ay meron tayong huling tanda ng pagparito ng Panginoon bago siya dumating. Tandaan, iyon ay bago lamang masunog ang Sodoma. Ilang oras lamang bago ito masunog. Ito ay tungkol dun sa panahon ni Lot. Hallelujah. Kaya yung mga nangyayari ngayon sa ating panahon, mga kapatid, hallelujah, darating ang panahon. Amen, mga believers. Hindi na kinabuhi kay Kristo, mga kapatid. Kasi grabing sala as Panginoon sa kanyang mga pinili. Kaya hindi garantiya, matagal na tayo sa pangalagad sa mensaheng ito. Amen. Kung hindi man nalapat ang buhay sa Diyos, mga kapatid, hindi yung garantiya. Kulang pa yan. Mayroon pang hinanap ang Panginoon dyan. Amen. Hallelujah. Sabi nito, ngunit mahal na kaibigan, kung ano ang iniisip ko ay ang Diyos sa mga nag-aalinlangan at hindi naniniwala sa mga palatandaan. No? Na pinawalaan mo. Kailangan din niyang maniwala at binigyan tayo ng Diyos ng mga tanda sa mundo ngayon. Grabe ng mga tanda ating nakikita ngayon. Hallelujah. Lagi siya nagpapadala ng mga tanda. Hindi ka ba mananiwala dito? Ito ang magiging tanda sa iyo. Hindi natin alam kailan balik ng Panginoon. Pero mayroong babala ang Diyos bago siya mubalik. Nung nalaman ng Wise Virgin, Police Virgin, sa sulubong tayo, babalik yung no? Sa sulubong, prepared po sila. Praise God. Pero ang pinili ng ating Panginoon, bakit sila ay nabilong sa Wise Virgin? Dahil pattern ng Diyos yun, mga kapatid. Naniwala ka ba na ang bawat sa atin may pattern sa Panginoon? Mayroon tayong pattern, mga kapatid. At ang pattern na yan, ay yan ang ating pagpinanghawakan panahon sa pag-agaw. Kasi kung wala yung pattern ng Diyos sa pagkapili sa kalag na ito, amen, persecution. Hallelujah. Sabi niya, at kahit ang hindi mananampalataya ay walang dahilan na yun. Sabi ng ating propeta. Mayroon silang mga palatandaan at ang hukbong Hapones ay nagtitipon. Bukanji kasi ibang bansa ngayon, nangyari na rin to. No? At ang mga malalaking barko ay puno ng mga bala. Grabe na, kahit dun sa Hormuz, ba tawag noon? Hormuz? Hindi ko muna mag-mention. Hallelujah. Grabe na. At ganoon lang sila ngayon sa simbahan. Ang simbahan ay nasa linya ng paghatol. Amen. Ngunit hindi nila pinansin ang pagdating ng Panginoon at hindi mo siya masisi. Yan ang tandaan natin, mga kapatid. Babala na ating prophet. Hallelujah. Ang simbahan ay nasa linya ng paghatol. Ngunit hindi nila pinapansin ang pagdating ng Panginoon. Even nga ngayon mga mananampalataya. Minsan, miniwalang bahala ang paglilingkod ng ating Panginoon. Amen? Ito binanggit ng ating prophet. At nangyari sa ating panahon ngayon, mga kapatid. At hindi lang talaga, sabi ko, hindi lang yung pangalagad nato na pagnagana, paggusto-gusto. Amen? Dahil yung mga bagay na yan ay binanggit ng ating propeta na mayroong magaganap niyan. At ano yan? Isang tanda sa pagbalik ng ating Panginoon. Tandaan yan, baka mamaya ikaw pa ang magdala sa tanda. Amen. Amen, nandito ka sa minsay, baka ikaw may dala sa tanda. At sinong nakakita nitong mga bagay nito? Amen. Hallelujah. Baka sabihin ng isang sister, yung ginagawa mo,
Amen. At ikaw gumagawa, hindi mo alam, ay tanda ng Diyos. At nakita sa isang sister na siyang nakita sa tanda na yan ay tanda ng Diyos bago siya bumalik. Nakita ko sister doon, tanda. Kaya mga kapatid, ngayong panahon, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Kaya ingon ba ang Ginoo, maabot ang panahon na daghang manlalamig sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. At bakit binanggit ng Diyos yan? Dahil konti lang ang tinuod ng mga lagad sa Diyos, mga pinili rin yun, mga kapatid. Kasi sabi mo ba namin, sakit kayo, mayroong kang Pilistinado. Imagine kayo, mayroong kang Pilistinado, mayroong kadili kang Pilistinado. Amen? Sabi mo ba namin? Pero nga naman na nagsikap ta. Amen. Hallelujah. Dahil importante yun, mga kapatid. Praise God. Baka sabihin nyo, nagpatindas ta doon para sa mga service. Sabihin nyo, magpatindas ako para musimba ko. No. Hindi yun, mga kapatid. Baka maya, nagpatindas na nyo dahil may attendance. Hindi ganon. Ginawa lang natin yun, mga kapatid, yung bagay na yun. Dahil nakita natin ating sitwasyon, dinalito ta sa laman panamuhay. Pero kung napilitan ka nagatinas para punta sa simbahan, huwag mong gawin yan. Huwag ka nang pumunta ng simbahan. Kasi hindi ganon ang pag-alagad sa Ginoo. Mga lagad ka dahil lang nagatindan, dahil makita sa tao na ano pangalan mo. Hindi yan ang hinahanap ng Panginoon. Ang ipangita sa Ginoo, kinintinood ni mong kasing-kasing ng tuo kaniya. Muna ipangita sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ganong dreaman ta nagbase, mga kapatid. Dahil ang nakakita sa tinuod ang mga Pilistinado lang. Hallelujah. Kahit anong gawin yan, kung hindi yan pattern, hindi mo yan makikita. Amen. Hallelujah. Praise God. Ngayong gabi, ang Espiritu ay nasa kanyang simbahan upang tuparin ang sinabi ng bagong tipan na mangyayari sa mga huling araw. At nakikita mo ang mga tao sa kali at sa paligid na pumupuna at nagsasabing ang mga bagay na iyon ay hindi tama. Tanda natin, maraming dumating sa ating panahon yan. Para iyan ay ang mga tao, may dapat na balang araw sa panig na iyon at tandaan, magkakaroon ng higit pa kaysa iyo, kaysa nakikita natin. Sa mga huling araw ay darating ang mga manunuya. Na ito na. Sabi ko, magbantay kita. Amen. Kasi mga ngaral lang yung panahon, mga kapatid, ang mga babae rin, dindot kayo muhali. Kasi dito ko muhali, dito ko musima, maya kayo muhali, oh. Amen, pero hindi maluluko ang anak ng Diyos. Pagdating kapag tayo tumayo sa mensaheng ito, hindi tayo maluluko, mga kapatid. Hindi madadaya ang anak ng Diyos, mga kapatid. At sabi niya, at sinabi ng Biblia na darating sila sa huling araw at magiging mga taong reliyoso. Sila ay magiging mataas ang pag-iisip, mga mahilig sa kasiyahan, higit pa sa mga mahilig sa Diyos. Tandaan natin to. Tanda ito, mga kapatid. Mas maraming tao ngayon gusto pa yung mga kaliyawan kaysa panahon sa ating Panginoon. At nangyayari sa ating panahon, mga kapatid. Kung mayroong mga nangyayari sa dating panahon, mas mahigit pa ngayon sa ating panahon. Bakit? Sabi ng Bible, pasama ang ating panahon. Pagdating sa mga teknolohiya, grabe na atong panahon. No? Mga malulusong mga bagay, kahit mga bata nakakita ng mga kapatid. At lipulin ng Panginoon to. Sa galit, mga kapatid, di ba? Yung pagkuha ng Panginoon sa mga bride, laloon dito sa tinatawag na 3.5 years, the supper of the Lamb. At bakit purpose ng Panginoon yon? Dahil itakas ni Lord yung kanyang mga pinili. Bakit? Dahil sunugin ng pupugdawin ang buong sanlibutan, mga kapatid. 3.5 years. Magkakaroon din ng, pagdando ng mga bride, ay magkakaroon din ng persecution to sa babaw ng lupa. Ay yung mga gira na yan, hindi pa yan. Buong mundo magpatayan yan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya after 3.5 years, bininyom, di ba, Lord? Di ba? Nung pagbalik nila, yung vision ba naman, nakita na doon. Sunog na ang buong sanlibutan, pati ang dagat nawala. Amen. At bumaba yung mga bride, no? Sila yung naglalakad doon sa mga masasama, nung naaabo doon. Sus, niluta. No, ikaw,
yung mga bride ay nag-aapak doon sa mga mga kapatid, yung mga naabo. 3.5. No? Doon tayo sa Supper of the Lamb. At tandaan natin itong mga kapatid sa huling kapanahon na mangyayari sa atin. Ito'y tanda ng ating Diyos. Di natin alam saan kailan mabalik ng Panginoon. Pero sa pamagitan ng mga tanda, binababala ng ating Panginoon. Doon natin makita mga kapatid na kunti na lang panahon natitira sa atin. Hallelujah. Sabi niya, sinabi ng Biblia na darating sila sa huling araw at maging mga taong reliyoso sila ay kaysa Diyos at walang pagpipigil at mga humahamak sa mga mabubuti ay tatawagin kanilang holy ruler. Kahit anong makakaya nila, pero lang pagtatawanan ka. Holy ruler, mga humahamak sa mga mabubuti. Na manyo ng mga kabutihan, sila ay nagsisimba sa Sunday school, ngunit itatanggi nila ang kapangyarihan nito. Ngunit hindi iyon, dapat sa araw na iyon. Na dapat sa araw na ito, ang Espiritu ay hayagang nagsasalita na sa mga huling panahon, iyon ang wakas bilang siya. Hallelujah. Itong sinasabi natin prophet, mga kapatid. No, nalaman mo na ito na sa mga huling araw ay magsiparito ang mga manunuya. Ito yung sinabi ng prophet kanina, na may pagtuya na magsilakad ayon sa kanilang masasamang pita. Amen. Tandaan natin yan. Kaya laging maigbat. No? At magsipagsabi saan naroon ang pangako ng kanyang pagparito. Marami ng tao naghahanap nito mga kapatid. Dugay balik ang Ginoo. Oh, namatay na lang akong lula, ang lulas kong lula, lulos kong lula. Sige, yung balik, gapang balik ang Diyos. No? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog, ang mga magulang ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimulan ang paglalang. Itong words na natutulog dito mga kapatid ay ano ito dalawa ang tipo nito. Yung pagkamatay, amen, at yung laging nagbabantay. Hallelujah. Huwag kang matulog. Ang ibig sabihin nun, pwedeng itipo natin yun sa tinatawag na lagi tayong maghanda. Amen. Lagi tayong nakapokus sa ating panampalataya. Amen. Lagi itong tinatawag natin na nagbantay tayo kung saan balik ang Ginoo. At ang pagbagay nito mga kapatid, kailangan nating magpatuloy ka sa panampalataya sa ating Panginoon. Baka may biglang bumalik ang Diyos. Amen. At ikaw'y nawala. Pero naniwala ako na mga pinili ng Diyos bago balik ang Ginoo, wala dyan mawala mga kapatid. Kasi sabi na nga, hindi papayag ang Panginoon na mayroong isang nawala. No? Lahat yung nasa pattern na yun, talagang kukunin ng ang Panginoon yung mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya, huwag na tayong mga tulog gaya ng iba. O di tayo yung mga pupuyat at magpapigil. Amen. Baka maya, kung kailan tayo nagbigay ng talagang mainito sa pag-alagad sa Ginoo, bigla kang nang nalamig. No? At ito mga kapatid ang sikreto. Yung panangalagad mo sa Ginoo, kailangan mo kasi ng prayer yan. Alam niyo bakit? Kahit sa loob ng iglesia, mayroong diablo mga kapatid. Kaya kung hindi mo samahan ng prayer yung panampalataya natin mga kapatid, hallelujah, dako kayo kulang. Pero subukan nyo, lagi kayong nagdasal. Pray lang. Kaya alam mo naman yung mga kakulangan natin sa Panginoon. Pray lang sa Panginoon. Huwag mo sabihin, bahala ka na Lord sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Bahala ka na dyan, Lord. Pero even nga, pagbabanggit mo kay Lord, para mag-pray ka, hindi mo nagagawa. Yung iba nga, yung lihok tao kitabangan, gilitiral na gaya na nila. Amen? Pero yung words na yun na lihok ka para tabangan ka, patay pagtuway buhat,
Mauna isabatan ng box mga kapatid. Hindi pwedeng gawin, bahala ka na Lord. Wala man kayo ginagawa. Lahat ng bagay na ginagawa natin para sa Panginoon, lalo na sa ministry, material man o spiritual, mayroong kakibat ang Panginoon yan na ibabalik sa atin eh. Totoo yan mga kapatid. Kung ako hindi ako nagpagamit sa Panginoon, di ko kagustuhan mga kapatid, saan kaya ako ngayon? Baka pati pamilya ko, guba. Amen. Saan kaya ako napunta? Minsan ma-realize ko sarili ko pag nakaupo sa bahay. Kung hindi siguro ako nabalik sa mensahe, saan kaya ako napunta, no? Baka namatay na siguro ako. Kasi inom, lahat ng bisyo. Amen. Kaya yung bisyo na yan natin mga kapatid, yung literal lang itong pag-iintindihan, makaguba talaga sa itong kaugalingon. Amen. Kaya sinama ng Panginoon yan, yung mga bisyo natin. Hallelujah. Kaya sabi ko minsan, yung mga nagpabuhat ng sigilo dyan, gusto kong buksan mga kapatid, dahil bahapit ang balik ang Ginoo, may nang mabot ang Ginoo, wala nang tayo sisihay. Yung kapatid Japit, kakakibat ba yan? Kabanalang hinahalap ng ating Panginoon. Kaya kailangan, isurintin natin kay Lord yan. Hindi ko man kaya to. Sabi ko kanina, mag-pray ka lang. Oh, kahit nasa iyo yan, inom ka lang. Inom ba? Inom ka mayo. Mag-pray ka lang. Mabot ang Ginoo panahon, ingon ng Ginoo, ayaw na nagbuhata. Tandaan mo, kasi gusto mo yan, di mo na magagagawa. Amen? Eh sabi ba na, nung na-new birth ka, hallelujah, sabi niya, erase all. The worldly things become new. The old things is become new. Kaya sabi niya, the old soul is died. The new soul is born unto you. Talag ba yung ipinanganak muli doon? Hindi. Your worldly nature. Bakit saan ba yung nakalagay yung mga worldly nature natin mga kapatid? Nandun sa kaluluwa. At nung na-new birth ang kaluluwang ito, hallelujah, naging bago. Amen. Kaya sabi nga, the Bible is become Bible. Has become new Bible. Amen? Sundin mo lang kay Lord yan. Pag-pray mo lang yan. Yung pagputol mo sa buhok, di mo kayang gawin. Pag-pray mo lang kay Lord yan. Yung pagkapakulay mo ng buhok, pag-pray mo kay Lord yan. Gagawin mo hanggang kaya mo. Hanggang saan yung lakas mo mga kapatid. Pero tandaan mo, kapag dumating ang panahon na si Lord na kumilos dyan mga kapatid, sasabihin mo, nabago na ako. At tandaan, hindi ikaw gumagawa niyan, kundi si Kristo. At yung mga bagay na yan, mga kapatid, bagong balik ang Ginoo, mga kulubot natin, sabi niya, linisin ng ating Panginoon yan. Dahil walang mga masamang tao makapasok doon sa kaharian ng ating Diyos. Amen? Lahat ng mga pattern ng Diyos na ipinili niya, itinakda niya mga kapatid sa lugar na yan. Amen? Eh, sabi niya, hindi pwedeng hindi ito malinis. Kaya sabi niya, ibibihis mo ang salita ng ating Panginoon. Kaya every time na narinig ito yung salita ng Panginoon, yun ang pagbibihis natin mga kapatid. Kaya ang makakita lang nito mga kapatid, kundi ang mga anak lang ng ating Panginoon. Amen? Yung pag-exhort mo, gagawin mo. Pero darating ang panahon mga kapatid, kapag si Kristo kumilos sa buhay mo, hindi mo na magagawa yan. Why? Dahil yung pattern mo, pattern ng Diyos yan. Amen? Ang pattern ni Diablo, hindi niya pwedeng pumasok doon, hindi niya pattern yun. Kaya pagdating doon sa pag-agaw ng ating Panginoon, hallelujah, dahil hindi niya pattern mga kapatid, ang nangyari, napunta sila sa persecution. Namatay sila doon sa kapighatian, sa Great Tribulation mga kapatid. Amen? Naabo sila doon mga kapatid. Pero darating ang panahon, hallelujah, after millennium, humarap sila doon sa white throne judgment. Sinong mga yon? Yung righteous? Yung wicked ba yun, Brother Roldan? Yung foolish virgin? Pero ang bride, saan? Pagbaba mula doon sa 3.5 years, palakad-lakad na doon sa mga abo na yun. Amen. Praise the Lord. Sino na nakakita niyan mga kapatid? Ang mga bride lang. Kaya kapag nakita ng bride na ito, sabi niya, kaya tayo itinipo ng mga agila eh. Kasi mga agila, maigmat yung mata. Amen. Baka alas 10:30 na. Ilang minuto na lang.
Mahaba pa yung topic natin. Kaya sa ating panahon ngayon, di na kailangan niya mag-attendance tayo dun para, hindi ganun mga kapatid. Ginawa lang natin yon para ma-accommodate natin. Yung atong, tama naman. Kasi dito pa sa labaw ng yuta. No? Kailangan kasi natin ma-adjust yung ating, yung hindi pinagdamutan natin pang hindi po. Hallelujah. Kaya sa panahon na ngayon, mga kapatid, ito yung panahon natin na nakikita natin yung panahon na bahapit ang balik ang Ginoo. Praise God. So kung makita mo lang ang katotohanan, mga kapatid, nindot kayo. Bisag napatas yuta, piling natin, naskarian na ng ating Panginoon. Hallelujah. Gagawin mo lang, pray ka lang ng pray sa ating Panginoon. Hallelujah. Nasa bahay tayo, awit tayo ng awit ng ating Panginoon. Hindi yung kanta tayo, yung mga kanta na yun. Hindi ko kayang tanggapin. Amen? Kaya sa bahay, magpa-music ka. Dati, hilig ko music eh. Hallelujah. Minog FM, nindot kayo. Pero may radyo kasi ako yung dito sa simbahan yung malaki, na nandun sa bahay nakalagay. Pag ibuksan ko yung Diretso FM, binuksan ko FM, nakalimutan kong patayin, sabi ni Pearl, patay mo nga yan, ingay yan, di ba yan Christian song? Ako patuloy na. Amen. Alam mo nyo mga kapatid, kahit nasa bahay kahit saan ka, kahit sa trabaho, pwede mong pupurihin ang ating Panginoon. Hindi lang dito sa simbahan. Amen. Subukan, minsan sa opisina, narinig ko, Sister Alice, pa-music ng Christian song eh. Amen. Mayroong customer na hindi ko makalimutan. Customer si Sister Alice, Meridian. Noong unang araw, sa Blooming Street pa kami, madalas ako nag-deliver doon. Yung gilid ng kumpanya, malaking kumpanya dati yun eh. Maliit na nung punta ako doon. Bawat kanto nila, may mga speaker doon sa kisame. Alam nyo, marinig nyo mga kapatid, habang nagtrabaho yung mga tao, Christian song marinig ko. Yun yung kumpanya na hindi ko makalimutan talaga. Kailan pa yun? Siguro, BCD pa siguro yung kumpanya na yun. Bibaklin na niya Supply. Yun ba? Kahit ikot ka doon sa likod, Christian song ang music. Sabi ko, doon pa lang makikita mo mga Christian siguro may-ari dito. Alam niyo mga kapatid, kahit Christian ka, patugtugan ng worldly song diya. Pag naibuaging mga believer, dili na believer, Christian worldly song mo nagkikanta. Pero kapag may napagtugtog na Christian song diya, anong sabihin ng isang tao? Baka Diyos yung mga tao na yan. Amen? Hallelujah. Kaya, ang mga agilang ng Diyos, ang karnero ng Diyos, amen, alam ng Lord kung sino yon. Kaya alam ni Lord sa umagang ito, sinong karnero ng ating Panginoon. Amen, alam ng Diyos ngayong umaga kung sino yung may mga pattern sa Kanya. At alam ng Diyos yung sinong pinistinado niya bago italatag ang salibutan. Kaya hindi natin madadaya ang ating Panginoon. Amen, yung negrilo dyan ng tago-tago, may pakita mo. Amen. May malaking mata nakakita sa taas. Pero dating kong panahon, mga kapatid, babaguhin ng Panginoon lahat yan. Amen? Kung ikaw nabilong sa pattern ng Diyos, lahat ng mga pagkukulang natin ay gagawin ng ating Panginoon yan bago siya mag-rapture sa kanyang mga pinili. Amen? Tayo magsitayo mga kapatid. Hallelujah. Medyo mahaba-haba pa yung topic natin. At next Sunday, prepared Brother Roldan. Amen? Nagkakaroon kami ngayon Roldan ng rotation sa Sunday School. Amen. At malaking bagay mga kapatid, no? Maganda yung topic ng linggo about doon sa new birth. Ay itipo ng new birth din to mga kapatid. Ay hindi man din magkakaroon ng new birth hindi mga predestinado. Kaya kung predestinado ka ng Panginoon at hindi ka rin makakita sa mga tanda ng Diyos, amen, at hindi mo maintindihan ito kung hindi ka predestinado ng ating Panginoon. But, if you are predestinated before the foundation of the world, walang imposibleng hindi natin makikita ang lahat ng bagay na ito mga kapatid. Bakit? Inilaan na ng Diyos to sa kanyang pinili. Hallelujah. Hindi inilaan ni Lord to mga kapatid sa hindi niya mga anak. Ito'y ginawang programa ng Panginoon bilang pabor sa kanyang mga anak. Amen. At ang lahat ng malakang Diyos ay nanahan sa mga bagay na ito. Hallelujah.
Tayo manalangin mga kapatid sa umagang ito. Panginoon Lord, sa umagang ito, Diyos, daghang kayong salamat, Ginoo. Bisan Lord sa imong mga pulong na among nabatian. Lord, mao kini tinuod na mong pagkaon, Ginoo. Nakita na mo, Lord, daghan na kayo, Panginoon, ang mga tanda o babala na kundiin ikaw, Diyos, nga nagbitaw niini, Panginoon. Lord, naniwala kami na gamay na lang ang panahon, Ginoo, nga imong gibilin para sa mua. Kaya Lord, nagtuko, Ginoo, na lahat ng binuksan mo, Panginoon, lahat ng nasa programa mo, Diyos, mga plano mo, Lord, hindi pa itinatag ang sanlibutan ito, Panginoon. Nagtuko, Ginoo, Lord, na kining mga kalagaw, Diyos, na imong gilaan ay mao kini, Panginoon, ang mga henerasyon, Ginoo, nga imong gihatag diin sa bride, O Lord. Dako kayong pribilehiyo, Ginoo. Di man, O Diyos, ngayong araw, bukas, sunod taon, pero yung assurance namin, Lord, walay katapusan, Ginoo. Sabi mo, Lord, na samtang ana pa ang kinabuhing walay katapusan, magkinabuhi ka nga walay katapusan. Kaya Lord, salamat, Ginoo, tanang mga pangako mo, Dios, mga programa nga mga pangako mo, Lord, mga saad mo, Ginoo. Dili kini saad, Lord, sa uban, kundi doon lang sa imong mga anak. Lord, ang imong saad na matuman, Ginoo. Ang fulfillment, Lord, sa mga promises mo, Lord, ay sabi mo, Diyos, doon lang ito matutupad, doon sa mga predestinado, Panginoon. Kaya Lord, yung mga pulong mo, Ginoo, o Diyos, Lord, kailangan magkaroon ng fulfillment. Sabi mo, Panginoon, at pagkatapos niini, hallelujah, wala na'y rason nga ikaw, Ginoo, mag-agaw doon sa imong mga anak. Pag-ahukman mo, Lord, ang sanlibutang ito, Panginoon. O Diyos, kung gustuhin lang namin, Lord, kung kaya man namin kayong diktahan, Panginoon, Lord, kung kaya man namin kayong pangungunahan, Panginoon, sa lahat naming kilos, Lord, o kaisipan, Panginoon, Lord, gusto na namin sana, O Diyos, mag-rapture ka na, Panginoon. Napapagod kami, O Diyos, sa buhay, Panginoon, sa laman. Pero Lord, sa spiritual, Panginoon, nga, Ginoo, wala mi kapoy, Ginoo, sa pangalagad nimo, Ginoo. Pero Lord, naside ko, Diyos, dili ka namin kayang pangunahan, Panginoon. Dahil maing mong plano, Ginoo, kung diin kutob, O Diyos, nga imong gihatag sa mga suwa pagitugod ng kalibutan, Lord, kinahanglan doon mo din tatapusin, Panginoon. Dahil pangako mo yun, O Diyos, hindi magbabago, Ginoo. After 3 years, Lord, from now, Lord, kung yun man yun ang end, Lord, sa imong plano, O Diyos, naniwala kami, gagawin mo, O Diyos. Doon din, Panginoon, sa araw na yun. Hindi ngayon, hindi mo plano, Panginoon. Salamat, O Diyos, Lord, na kung pwede na, Panginoon. Hallelujah. Masarap mamuhay, Panginoon, na sa piling mo, O Diyos, Lord, doon, Panginoon, sa iyong kaharian. At yan yung mga tinitingnan namin, Lord, bilang nobya mo, Panginoon. Na dumating man ang panahon, Lord, sa iyong pagkuha. Lord, sana, Panginoon, isa ako, O Diyos. Lord, i-claim ko, Panginoon, i-claim na mo, O Diyos, bilang mga anak mo, Panginoon, Lord, na maabot ang panahon, O Diyos, Lord, nga kanang adlaw nga imong gitakda sa imong mga pinili. Lord, unta, Panginoon, walay mawala sa matagusan namo, Ginoo. Yung mga mahal namin sa buhay, Lord, nga nauna na sila, Lord, naniwala kami, mamit namin sila, Panginoon. Salamat, Panginoon. Yung kaunawaan, yung nakikita namin sa aming panahon ngayon, Lord, ay na-open sa amin, Panginoon. Ito ay isang kahayagan, Lord. Dahil ikaw ay revelation, Panginoon. Niwala ako, Ginoo, na ikaw, Diyos, usa ka pahayagan, Lord, na kapag ito'y nailatag, Panginoon, at nalahad doon sa iyong mga anak, hindi pwedeng hindi namin ito maintindihan, Lord. Kung tuusin, Ginoo, gusto na namo, Lord, na mubalik ka, O Diyos, Lord. Pero Panginoon, yung pangako mo,
Yun ang inasahan namin, O Lord, na sabi mo, bago pa man gibain ang sanlibutan ito, sabi ng prophet, Lord, wala na ditong mga nubya. Salamat, O Diyos, Lord, yung mga pangako mo yan, Panginoon. Kung hindi namin nadatnan ang mensaheng ito, hindi kami nabubuksan, Lord, sa katotohanan. Kaya naniwala kami, Christ is revelation. Kaya nagagawa namin ang bagay, Lord, na ayaw mo, Panginoon. Dahil ikaw ay kapayagan, Panginoon. Hindi namin magagawa, Panginoon, hindi namin mailapat, O Lord, yung salita mo, Panginoon. Kung hindi ikaw, Ginoo, ma-reveal sa mua. Pero kapag ikaw na-reveal, Lord, nagagawa namin ang mga bagay, Panginoon, Lord, na gusto mong gawin sa iyong mga anak. Kaya, Lord, kapag nakita sa kanyuan, Panginoon, sa iyong nobya, malalaki man o babae sa ibabaw ng lupa, ito'y si Kristo, Panginoon, nanahan namin. Ikaw, O Diyos, dahil ikaw ay revelation, Ginoo. Salamat, Lord. Hindi pa huli ang lahat. Panahon pa kami, Ginoo, mamaynaw ng pulong. Sumabot ang panahon, ingon ka, O Lord, bisa sa pagkaon sa literal, maging mga ngaral ay wala na yan sa panahon na yan. But Lord, today, this morning, alam namin, Panginoon. Kaya Lord, manatili kami sa iyo. Salamat, Lord. Malaking grasya, Panginoon, sa amin. Salamat, Panginoon, sa malaking opportunity na ibinigay mo sa amin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory, glory. Amen. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. Pakpakan natin ating Panginoon at balik sa ating MC. And prepare, Brother Roldan, for next Sunday. Hallelujah. God bless ating lahat.